Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga dabarkads na talaga namang humangad sa halalan na nangyari po kahapon May 12, 2025. Sino ba yung mga dabarkads na pumasok, no? Sino ba yung mga dabarkads na nanalo po sa kanilang hinahangaran na pwesto? So unahin natin itong asawa po ni Maine Mendoza na si Mr. Arjo Atayde na talaga naman pong nanguna din dito po sa Quezon City. So, ang kalaban po ni Mr. Arjo Atayde ay si Crisologo Bingbong. Nakakuha ito ng 56,936 na vote. Ito po ay unofficial, partial, and unofficial. Pero nangunguna pa rin itong si Arjo Atayde na meron pong 80,038. So, medyo malaki po ang lamang, kaya malabo na pong mahabol yan mga kadabarkads. Kaya sure win na po itong si Arjo Atayde. Sabi nga dito ng isang netizen, ang panalo mo Congressman Arjo Atayde ay panalo ng buong Distrito 1. May mga tumalikod sa'yo, maraming ibinatong paninira at peking impormasyon laban sa'yo, sa huli buong puso mong yayakapin ang buong Distrito 1. Para sa mga taong naniwala at nagtiwala, maraming salamat. Tuloy ang aksyon, tuloy ang alagang Atayde ang mananatili sa Distrito 1. Isang A naman dyan. So, congratulations agad dito kay Mr. Arjo Atayde, and syempre dito kay dabarkads host Maine Mendoza. I'm sure siya yung napakasaya dito. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa anak ni Bossing Vic Sotto na si Mayor Vico Sotto ng Pasig, na kung saan landslide po ang nangyari. Ang laki po ng lamang na nakuha po nitong si Mayor Vico Sotto. Ibig sabihin lamang po nito mga kadabarkads, maganda talaga, no? Good governance talaga itong pinakita, itong ginawa po ni Mayor Vico Sotto sa Pasig. And alam po yon ng mga Pasigueño. Kaya ang nakuha po nung kalaban niya, si Sara Diskaya, 32,288 na votes lamang mga kadabarkads, no? Ito naman ay partial and unofficial result, pero napakalinaw na panalo na po dito si Mayor Vico Sotto, at katunayan po niyan mga kadabarkads ay prinoklama na po siya ng mas maaga. Kasi ang nakuha po ni Mayor Vico Sotto, 392,738. Kaya kagabi pa lang mga kadabarkads, prinoklama na po siya dito po sa Pasig bilang mayor ng Pasig. So I'm sure napakasaya din po ni Bossing Vic Sotto dito, and syempre ni Ma'am Connie Reyes, kasi ang mga tao po talaga love na love itong si Mayor Vico Sotto. And na-interview po nga siya dito sa mga malalaking network, and tinanong po siya na ano daw ang plano daw ni Mayor Vico Sotto after 3 years. So sabi po ni Mayor Vico Sotto, pagtitibayin niya pa po lalo yung mga ginawa niya po, no, para sa yung mga susunod po na uupo sa pwesto, hindi mahirap na daw pong makagawa ng masama, and madali na lamang daw pong makagawa ng mabuti. Kaya lahat po ng mga taga-Pasig, mga kadabarkads, napakasaya po nila dahil hindi po na palitan itong si Mayor Vico Sotto. Bakit pa nga naman papalitan kung sila po ay kontento na, 'di ba, sa pamumuno ni Mayor Vico Sotto, sa pinapakita po nito na good governance sa Pasig. Kaya ngayon, congratulations kay Bossing Vic, and syempre kay Mayor Vico Sotto. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa resulta po ng boto ni Tito Sotto. Kamusta na kaya yung boto na nakuha po ni Tito Sen dito naman sa pagka-senador? So, narito po ang partial and unofficial, no, na pumasok or pasok dito po sa top 12. Nangunguna po si Bongo, pangalawa si Bam Aquino, pangatlo De La Rosa Bato, pang-apat Tulpo, panglima Pangilinan,
Ani Marcoleta Rodante. Pang-7 si Lacson Ping. And pang-8 po itong si Tito Soto na merong 14,125,662. So pasok na pasok at sure win na po itong si Tito Soto, mga Kadaber Cards, kasi malaki din po yung nakuha niyang boto. And kung may malalaglag man dyan, mga Kadaber Cards, yung mga nasa huli po yun. Kaya ngayon pa lamang po, congratulations na kay Tito Soto dahil pasok po siya sa top 10. Sure win na to, mga Kadaber Cards, and I'm sure magdidiwang buong bansa sa pagkapanalo po ni Tito Sen kasi marami din naman po niyang gagawing batas, no? At ipapatupad na batas. So, natatandaan niyo pa po ba yung pangako ni Tito Soto? Yung kanyang sahod ay ilalaan niya po sa, or ipopondo niya sa, sa pag-aaral po ng mga estudyante. So, yan na lamang po ang antabayanan natin na mangyari. And syempre, mga Kadaber Cards, yung mga batas na ipapasa po niya. Kaya yung mga nagkakalat dyan ng fake news, nako, isa sa batas na po ni Tito Soto ang anti-fake news law, kasi ang Soto po kasi lagi ang biktima ng mga fake news. Kaya naman si Tito Soto, isa sa batas niya po yun. Since pasok na nga po itong si Tito Soto sa pagkasenador, mayroong mga nagtatanong kung makikita pa daw ba si Tito Soto sa Itbulaga. So siguro every Saturday, mga Kadaber Cards, kasi alam naman natin si Tito Soto, never late, never absent yan, mga Kadaber Cards. Kaya kung wala siyang ginagawa or wala siyang pasok, baka makakapag-Itbulaga po siya. Pero priority niya talaga yung trabaho niya po dito sa Senado. And sana ngayong week, mga Kadaber Cards, makapunta po si Tito Soto dito po sa Itbulaga, no? Dahil for sure magpapasalamat po yan ng personal on live television dito po sa Itbulaga sa mga Daber Cards na talaga namang bumoto po sa kanya para siya ay manalo at makabalik sa Senado. So hindi po nasayang ang boto ng mga Daber Cards at pag-i-endorso nila Maine Mendoza, Raisa May, Miles Ocampo, Boss Joey De Leon, and syempre ni Bossing Vic Soto at ng iba pa pong mga artista like Maha Salvador. Kaya naman, congratulations kay Tito Soto. Kayo ba, mga Kadaber Cards, sino po dito ang mga binoto ninyo na hindi po nakapasok sa Magic 12 or sa Top 12? Agree po ba kayo, mga Kadaber Cards, dito po sa mga nanalo or sa mga nangunguna po sa partial and unofficial na boto dito sa pagkasenador? Please comment down below nang malaman po natin yung boses ng lahat, kung accurate ba yung mga nanalo at nangunguna ngayon. So accurate ba, mga Kadaber Cards, or hindi? Please comment down below. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.